Welcome to another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So that's JGS, Monday, and Ali. For this video, hindi ko na pag-uusapan yung PSEI dahil wala namang masyadong difference since the last time na gumawa ako ng stock market analysis video. So if you want to know yung thoughts ko regarding sa PSEI, you can check the previous upload. So check nyo yung description box dahil andyan yung link para makita nyo yung video na yon. So, puntahan natin yung unang stock na pag-uusapan ko. That's Ayala Land. So, for Ali, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, December 12. So, more than 2 months na. Magti 3 months na, no? And during this time, I was able to plot, no, yung mga significant levels niya. So, ayan yung R1 and R2, S1, S2, and yung much stronger support levels niya dito sa S3 tapos S4. So, previously, yung bias ko dito sa Ayala Land is kung magkakaroon ng malakas na selling, pwede pa siyang mag-revisit dito towards sa S2. And kung malakas naman yung magiging buying pressure, makakapag-breakout na siya finally dito sa consolidation na ginagawa niya. So, nag-breakout siya dyan, pero dahil malakas talaga yung resistance dito sa R1, dahil may previous double bottom na support, nag-pullback ulit siya towards sa ilalim. So, ang nangyari, bumalik ulit siya dito sa loob ng box. Pero for 2 trading days lang naman, kasi nung December 23, dumiretso na siya pataas, tapos nagawa naman niya yung breakout at nalagpasan niya yung R1 na resistance, no. Ang problema lang, nagkaroon agad nung selling, so hindi na niya napuntahan yung R2 na levels. So eto ngayon, nung nagkaroon ng bentahan, hindi na naging support yung R1, tapos dumire-diretso na siya pababa, and then nag-hold na, no, yung mga prices around this level sa near 20.30. So, medyo malapit dito sa S1 support, no? So, kung i-adjust ko yung current levels ng Ayala Land, wala pa rin akong babaguhin dito sa support. So, ito pa rin yung S1 tapos S2. And then, pagdating naman dito sa R1, since nagkaroon na siya ng swing high dito sa 22.15, so, maglalagay lang ako dyan ng range. So, ibig sabihin, yung around 22 na area papunta dito sa previous na double bottom niya, resistance pa rin yan, no? And kung makikita nyo dito, halos double top na siya sa short term. And pagdating dito sa R2, wala pa rin akong babaguhin dyan, pero lalagyan ko na ng additional na resistance dito. So, para sa akin, ito na yung magiging bagong R2, pero range pa rin naman yan. So, it's either R2 sila, parehas, yung line na yan from 23.70 papuntang 24.50, or separate sila ng R2 at R3. But regardless, makapal pa rin na resistance yan for Ali. And I think yung 25 area, yung kailangan niyang lagpasan para ma-cancel out yung mga nangyaring selling, no, for the medium term to long term. So ngayon, ano ba yung nangyayari dito sa Ayala Land? Kasi isa to sa mga mataas yung volume, no, this past trading week. And nitong Tuesday, sobrang laki nung volume niya tapos nag-drop ng 5%. So if you're wondering why nangyari to sa Ayala Land, may article kasi dito na lumabas sa Bilyonaryo. So, hindi lang Ayala Land actually, but Ayala Corporation din. Na ang sabi dito sa article, marireclassify daw siya to the mid-cap ng FTSE Index na review. So, sabi dito sa article, blue chip stocks, Ayala Corp and Ayala Land are set to be reclassified within the FTSE Russell Global Benchmarks. So, isa lang naman ibig sabihin yan since nagkakaroon ng reclassification tapos negative pa dahil somehow bababa yung weight niya sa index, no? So, magkakaroon ng rebalancing, ibig sabihin capital outflow. So, syempre may mga funds kasi na ang nagiging basis is itong mga index na to or mga benchmarks na to. So, kapag yung governing body ng index na yan, in this case sa FTSE, nag-decide sila na babaan yung weight, and ito nga, dahil sa rebalancing, so mapipilitan yung mga ibang funds na ibenta kung ano yung stock na meron sila. In this case, isa yung Ayala Land doon, and syempre paglalabas sila at ibebenta nila, magkukos yun ng selling pressure, no? So, nagke-create siya ng domino effect na kung saan yung mga ibang funds na kahit hindi naman fina-follow itong index fund na to, itong mga fund managers na nasa Pilipinas, syempre mag-a-adjust din sila dahil ina-anticipate nila na pwede pang magkaroon ng further selling pressure. So, ang ibig sabihin niyan for Ayala Land, may tendency pa siya na magkaroon pa ng further selling pressure. That's why importante itong S1 at S2 dahil ito na yung next na mga support niya, no? So, this is around 18.80
papunta sa 19.85 na price area. So, ibig sabihin, kapag hindi nag-hold yung prices na yan, ang sunod niyang support na pwedeng puntahan yung 17 na price area na. And ito actually yung level na to, parang 52-week low na to ng Ali. So, ibig sabihin, ang dapat gawin ng Ayala Land, somehow dapat magkaroon siya ng malakas na catalyst na positive para mapunta yung stock above nitong R1. Kasi kung pupunta siya dito sa S1 at S2 before the first week of March, kunwari napunta siya dito sa level na to sa 19, meron kasi tayong X-date na mangyayari for March 5. And sa X-date na yan, ang mabibigay na divs is under 2%. So, ibig sabihin kung halimbawa, andito yung Ali sa level na to sa 19, tapos magdadrop siya ng 2%, pwedeng magpa-breakdown sa kanya yun, sa level na yan. Tapos, kapag walang sumalo na buying pressure, then may potential talaga siyang pumunta dito sa S3. So, at least, pag sa short term, maka-breakout yung Ali dito sa R1. So, pag nagkaroon ng bentahan dahil dun sa rebalancing, yung inaantay na selling pressure, tapos magkaroon pa ng X-date, so, kailangan ng halos 13% na drop para mapa-breakdown siya. So, ang maganda dapat mag-breakout siya dito sa R1. Kahit hindi niya abutin yung R2, basta above siya ng R1 para kung magkaroon man ng bentahan, at least andito pa rin siya sa loob ng consolidation. So, this is a stock na definitely worth monitoring dahil kapag nagkaroon pa ng negative news dyan, makakadagdag pa yon sa further selling pressure tapos may negative sentiment na yung stock ngayon. Before ko pag-usapan yung susunod na stock, kung bago ka pa lang sa channel na to, madalas ako nag-upload ng mga stock market analysis videos kung saan pinag-uusapan ko yung mga charts ng ibang stocks kagaya nito. And pinag-uusapan ko din yung mga specific stocks ng mas comprehensive pa. So if you're learning a lot sa video na to at you're finding value from this, make sure that you like this video and subscribe sa channel na to so that you'll be updated sa mga future videos na i-upload ko pa. So, puntahan natin yung next na stock, that's JGS. So, for JGS, before ko pag-usapan yung stock, kung bago ka pa lang sa channel na to, ginagamit ko kasi yung charting software ng broker ko, which is also TradingView. And pag meron akong position sa isang stock, automatic lumalabas itong bought price ko. So, wag niyong intindihin itong level na to because in terms of the key levels ng chart, wala yan significance. Dahil bought price ko yan, so wag niyong isipin na resistance yan or support. So for JGS, sobrang ganda ng naging galaw nito for the whole year. So YTD performance, depende kung saan ka magsisimula. Kung sisimulan mo dito sa closing ng January 2, that's already 26% up. And kung ang babasihan mo is yung last trading day ng 2025, ayan, up na siya ng more than 31%. So sobrang ganda ng naging galaw niya for the past few days din. Simula nung February 18, talagang dire-diretso yung pagtaas niya. Tapos maganda din yung volume. So, tingnan natin kung ano yung key levels ngayon for JGS. So, looking towards the left, makikita natin dito na may mga significant areas na dapat natin bantayan for JGS na mga very obvious, Kagaya nito, yung 34.60 na level kasi meron dyang previous support and then eto rin yung around 35 na previous support. And as you can see, meron dyang mga reaction kagaya nito. Kitang-kita naman na nagkaroon na ng role reversal. So, para sa akin, ito yung significant level na dapat bantayan sa ngayon for JGS. Ito yung posible niyang R1 na resistance. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi na magkakaroon ng bentahan sa level na to. Syempre, pag nagkaroon ng profit taking, lalo na sa mga nakakuha sa ilalim, then it's possible na magkaroon ng selling pressure before pa umabot yung price sa 34. So, after naman ng 35, ano pa ba yung mga pwedeng resistances dyan? So, posible rin na dito sa 36.84, tapos 37.46. Pero, I think medyo minor resistance tong levels na to dahil mas nakikitaan ko ng significant na price action sa level na yan. So, this could be considered as R2. Pero para sa akin, minor. Tapos mas malakas itong R1 resistance niya. So ngayon, JGS is actually in a 52-week high, Kaka-breakout niya lang ulit. Tapos ngayon, ito nga, nasa above 30 na siya finally. So ang nalagpasan niya actually na significant price area, ito previously, yung nasa 28.60 plus. Dahil ayan yung multi-year high niya na nagkaroon ng double top na resistance before. So makikita nyo dyan, nagkaroon ng resistance dito sa February 11 tapos February 12. Pero finally nga, dahil sa ganda ng naging galaw niya for the past few days, nag-breakout na ng tuluyan.
Pero itong level na to, syempre, S1 support ko na yan dahil role reversal, resistance, tapos nalagpasan niya na. And then for the support, kung babasihan ko lang yung ginawa niyang consolidation, pwedeng itong level na to. So, ito kasi yung pinakahuli niyang swing low nung Feb 16. So, yung around 27 na price area yan, no? So, ibig sabihin, ito yung kanyang S2. And kung titingnan natin naman at papalakihin natin yung box na bigger part ng consolidation, so ito siya. So, ibig sabihin, yung low nung January 30, which is 26.10, ayan yung pwedeng maging S3, which is the bottom part of the range na. So, very interesting to see sa JGS kung kakayanin ba niya na itest itong 34 to 35 na price level this coming month, lalo na at maganda yung momentum, no? So, definitely an interesting trading week, no, to monitor kung ano mangyari dito sa JGS. So, ito yung current position ko sa JGS, no? Up ako ng a little more than 19%. So, if you're interested to know kung paano ko nahuli at paano ko binili yung JGS at kung ano yung mga future plans ko sa kanya, make sure that you check yung pinned comment section kasi napapag-usapan ko to sa private group at private community ko. So, for the next stock, that's Monday. So, for Monday, last time na napag-usapan ko yung stock, January 30. So, halos isang buwan na. So, more than 3 weeks. About 3 weeks, no? About 4 weeks. And previously, yung nakikita kong galaw niya is magsistay lang siya dito sa loob ng consolidation dahil nga ang dami nitong resistances. And ito nga, I was able to plot yung R1 resistance dahil ito yung kanyang chart. And then, yung R2 resistance, no? Dahil dito sa kanyang triple bottom na support previously. So, ito nga, kung makikita nyo, nahihirapan siyang makalagpas dito sa R1. Tapos, yung R2, yung pumigil sa stock nung Feb 19. So, ayan yung 6.64, no? So, ibig sabihin, nare-respect niya talaga yung mga areas na yan kasi syempre strong resistance yan dahil ayan yung kanyang triple bottom support, diba? So, kung hindi enough yung buying pressure, no, ibig sabihin marami talagang gustong mag-break even sa level na yan. So, eto ngayon, yung gagawin ko sa Monday, papalitan ko yung kanyang mga key levels. So, itong previous na S1, gagawin ko na tong S2. And then, itong mas malalim na support na possible niya sa S3. Itong R1, mako-consider ko na to as support dahil hindi naman na siya nagko-close below ng level na yan. So, ito na yung magiging bagong S1 ngayon. And then, itong level na yan, R1 na. So, syempre, babaguhin ko na rin yung mga levels dito. So, ayan na yung current levels ng Monday and sa ngayon, ang ginagawa niya is nag-create siya dito ng maliit na consolidation. So, kung hindi pa magkakaroon ng enough na buying pressure para mabutas ng Monday itong R1 na level niya, then it's possible na mag-revisit siya dito sa ilalim ng base ng consolidation which is also part of this larger consolidation niya, no? So, sa ngayon, wala pa kasing masyadong good sentiment for Monday. I think wala pang nailalabas to na mga updated reports and then wala rin siyang significant na news or na hype para magkaroon ng malakas na buying pressure, no? Pero hindi natin alam dahil naglalabasan na ng mga reports yung mga ibang companies. So, baka naman lumabas na yung report ng Monday. Pero it's very crucial na makalagpas tong Monday sa R1 kung gusto niya mag-continue itong ginawa niyang rally. Kasi pag nakalagpas siya sa R1, that means babalik lang din siya ulit dito sa previous na consolidation niya, no? So, ibig sabihin, strong move yung ginawa niya nitong first week ng February up to second week of February. Kung hindi mo pa napapanood yung mga videos ko talking about specific stocks, you can click towards the upper right and stock market lesson videos sa bottom right. Don't forget to like this video and subscribe to this channel so that you'll be updated sa mga future uploads ko.